Alright, magandang umaga at magandang gabi po sa lahat mga katropa natin sa Global Nurse TV. Meron pa tayong mga bisita ngayon at walang iba kundi ang Baista ng Parañaque. Walang iba kundi si Sir Jevy Mangonon. Siya po ay miyembro ng Defy Dialor at Wound Band. Sir Jevy, kamusta naman sir? Okay naman. Magandang gabi sa iyo at umaga sa amin. Medyo mainit ngayon. Kaya hello sa lahat sa supporter ng Global Nurse TV. Yun sir. Magandang gabi at umaga. Ayun. Mukhang may hawak ka ng bass dyan. Kang ready na sa Oo. Ready na ba? Oo. Kakajam ko lang nga kagabi. Ay sir, pag-usapan natin ng jamming mo kagabi. Pero bago niyan, yes. Idol JV, pwede ka muna mag-shoutout sa mga tropa mo dyan, mga kaibigan mo. Ako, si Gian at saka si JD, si Joanne. Sa mga tropa ko, sa scene, sa labas, sa trabaho. Shoutout din sa mga kabanda ko sa Defy Dialor, si Annette, si Jan, si Jeff, si Joseph, at saka si Mayan. Bali-anin kasi kami. Tapos sa Wound din, shoutout. Si Marion, si Arnold, si Kevin. Tsaka napapa-shoutout pala si Marion sa kanyang banda. Shoutout sa Seconds to Beat. Yo. Mabuhay kayo. Tsaka sa mga supporters ng ng Global Nurse sa lahat. Ayun, sir. Pero Sir JV, ngayon nasa bahay ka, no? Wala kang tugtugan, walang pasok. Sino ba si Sir JV pag nasa bahay lang? Ako, siyempre, kasi busy ako sa work Kaya pag nasa bahay lang ako, talaga todo pahinga lang ako. Andiyan na nagsa-sound trip lang ako habang naglalaro ng mobile games. Tulog. Tulog lang ako ng tulog. Tapos, yun lang. Minsan, pag nasa mood ako, nagigitara din ako. Ganun lang naman. Simpleng buhay lang. Maganda yung simple lang, pero rock. Oo. Yes, sir. Pag nasa bahay, pahinga lang. Pahinga lang diba? Talaga. Kasi pag sa trabaho naman tayo, talagang 100% talaga binibigay natin din. Sobra. Stress. Physical stress, mental stress. Kaya yun. So yung music natin, yung pantanggal ng stress natin, di ba sir? Ay, yes. Parte ng buhay natin yan. Pero sir, talaga nakakaganda. Yung ba yung talent mo ay minana mo? O ano ba yan? Dinevelop mo ba yan? Actually, tinuruan kasi ako ng daddy ko dati. Nang bata pa ako, acoustic. Basic chords lang hanggang sa nagustuhan ko talaga at dinevelop ko kasama ng mga tropa ko dito. Ayun. Medyo may pinaratingan naman hanggang ngayon. 45 na ako, mag-45 nagigitara pa rin ako. Masarap mag-jam. Masarap sir. Yan. Iba talaga ang music. Pero naisipan mo ba nung tumungtong ka sa 45 years old nagkapamilya ka na, tigil ng musika? Paano ba yan? Hindi pa rin kasi
katulad nga na sinabi ko kanina, parte na talaga ng buhay natin to eh. Pag stress tayo, ito yung ano natin eh, stress reliever natin eh. Mismo. So kahit ano, siyempre, di ba, nagkaanak tayo. Siyempre may mga stress din dyan sa pag-aalaga, di ba? Kaya pag na-stress, hawak agad ang gitara. Totoo. Totoo yan, pare ko. Siyempre, sama sa buhay yan eh. Pamilya, musika, minamahal sa dugo natin yan eh. Ako, di natin alam kung ano mangyayari sa atin pag walang musika. Di ba? Ito nga lang pandemic, di ba? Walang tugtugan. Pandemic. Walang buhay talagang musika. So paano ang ginawa mo pare nung pandemic? Walang pandemic. Defy Dailor, busy pa rin kami kahit pandemic kasi nag-online recording kami. Dito kami nakakabuo ng ng kanta namin para ilabas namin yung mamaya pag-uusapan natin yan yung album na lalabas namin. Yun. So habang nasa bahay kami, kanya-kanya kaming bahay. Tapos nagre-record lang kami ng mga parts namin. Tapos yun, minimix na lang ng drummer namin yung mga parts namin. Hanggang sa mabuo namin yung kanta. Ganun. Wow. Busy pa rin. At least busy kasi kayo, no? Kami iba, wala eh. Pag wala rin practice, wala rin. Pero sa inyo pala, meron kayong online na pagkikita. Yan yung magaling. Kumbaga, parang naging blessing na rin sa amin to eh. Kasi, siyempre, pag walang pandemic, ang hirap ding pumunta sa studio, di ba? Punta ng studio, tapos record, ganyan. Mahal pa yung di ba? Magpa-record. So, blessing din sa amin, nandito lang kami sa bahay, lang, kailan ka free, doon mo i-record yung parts mo. Pero may sabi mo, yung drummer nyo ang nag-collect ng recording nyo, tapos siya na nag-mix. Tama ba? Narinig ko? He's a Norwegian. Taga Norway. So, foreigner yung drummer namin. Okay. Pero taga dito siya, taga San Pedro. So, yun. Yung sa former band niya sa Norway, ganun ang ginagawa nila. So, in-apply niya sa amin. Ganda, no? Sir, diba sa Defy Dailor ay ikaw ba ang leader niyan o ikaw nag-recruit? Paano mo nabuo yung Defy Dailor? Actually, si Annette Lee talaga yung vocalist natin. Si Annette Lee talaga nagpang-umpisa niyan. Siya, nasa contract siya ng Grisela Records. Siya lang. Tapos, syempre, bago niya mabuo yung mga kanta niya, humanap siya ng mga members. So, ako yung unang-una niyang nakita at na-recruit. So, nung ni-recruit niya ako na yung humanap ng ibang members. So, parang na rin, parang recruiter na rin. Parang original na rin sa original member ng Defy Dailor. Oo. Wow, maganda. At least so, parang kami dalawa ni Annette yung parang nagpatakbo nung banda. Kumbaga kayo yung founder talaga niyan. Parang gano'n na rin. Pero yung sir, okay lang ba? O ipaliwanag mo sa amin ibig sabihin ng Defy Dailor? Pero tinanong ko si Annette. Yan kasi siya talaga yung yung gumawa ng name. So ang sabi niya, excuse me. Break. Ayun. Ang Defy Dailor daw, kung tatagalugin, sinusuway ang mga folklore. Yung folklore, yung kwentong matatanda. So, sinusuway yung mga kwentong matatanda. Ibig sabihin doon, kasi mga lyrics namin kasi is more on fictional, mga tungkol sa vampire, sa mga destruction ng ng world. Mga ganun ba? Tapos
tungkol din sa binubuo namin yung 7 Deadly Sins. 7 Deadly Sins, so yung mga kanta namin is tungkol din sa mga 7 Deadly Sins. Nandiyan na yung may kanta kaming Greed, may kanta kaming Envy, ano pa ba yun? Basta bubuuin namin yun, 7 yun. Okay. So, Sir JV, ibig sabihin yan, anong kategorya ng music nyo o genre ng music nyo pala sa Defy the Lore? Metal ba kayo? Sa Defy the Lore, kami, industrial goth. Okay, industrial goth. Pero ano siya, metal pa rin, di ba? No? Oo, metal. Sobrang metal pa rin. No? Oo. So, okay ba? Anong genre ng goth? Goth. Pero hinaluan namin ng industrial, which means parang pag pinakinggan mo parang pagka-mechanical yung dati parang robotic. Industrial eh. Tapos yan, ang nagpapa-industrial sa amin is yung synthesizer namin, at saka yung mga sampling. So kung mapapahinggan nyo yung mga kanta namin, malalaman nyo kung bakit naging industrial goth. Alright. Pakikinggan namin yan sa Spotify ba? May mga online na kayo, no? Nasa Spotify na kayo? Oh. Meron na Spotify at kung ano pang mga musical platform, pwede nyo ma-download yun. Ayun, Sir JV. Okay lang ba, sir? Mag-sample ka dyan? Okay lang? Oo. Sa sa Defy the Lore, sa Mood. Sa Defy the Lore, teka. Yeah, sige. Medyo tabog lang ang speaker ko. Anyway, ito. Based to ng ginawa naming kantang Lost. Medyo siya, kumbaga parang love song namin to, pero mabigat to. Mabigat na love song. Alright. Ito, short clip lang to ha. Sige, okay lang yan. Ito sige, here it goes. Dang. Tapusin ko na.
Yun. Pina-FB ko na lang. Lupit pa. Yun. Lost yun. So, Mm. pwede nyo siya ma-download. Actually, nasa YouTube rin yun. Hanapin nyo na lang, Defy Dailor, tapos Lost. Tapos Ramdam ko pwede yung nyo ma-download sa mga Ramdam ko yung bigat nun eh. Oo. Bigat ng drums nun, ramdam ko eh. Mabigat, oo, mabigat. Actually, mabigat talaga yun. Tapos sinaluan ko lang, parang pinakanta ko na lang din yung bass ko doon. Yun yung style ko eh. Pinapakanta ko rin yung bass. Parang nilalakad-lakad ko rin. Oo, magandang skala mo ha. Thank you. Malupit yung skala mo pare. Inikot mo ang buong fruit eh. Okay lang. Yung ba meron kayong original, may mga kino-cover din kayo? Sa Defy Dailor, puro original lang kami. Pero once sa isang gig, nag-cover kami ng Marilyn Manson. Kung alam niyo yung kantang Beautiful People, yun, kinover namin yun. Nasa YouTube yun. Yun lang, puro ano. Pero sa Wound, ito pag-usapan ko rin sa Wound. Sa Wound, kasi grunge band kami. Okay. Grunge band. So, yung mga nanggaling sa Seattle, mga Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. So yun, laman kami ng siguro alam mo yun, yung Nirvana night dito. Grunge night, no. Sa Grunge night, oo, yun. Laman kami ng mga events na yun. So yun, palagi kami nagko-covers ng Alice in Chains nga, tapos Nirvana. Minsan nag-live kami. Pilot. Nakan lang, nag-grunge night kami kay Wang Yu. Kaya naman si Wang Yu. Oo naman. Oo. Pwede ba sample dyan ng grunge bass mo? Okay lang? Grunge. Tinugtog mo kagabi. Ay, tinugtog ko kagabi? Oo. Sige. This is Big Bang Baby ng Stone Temple. Mapapanood nyo kami yung bandang Wound sa June 18 sa Gerson. So ito, short clip lang ng Big Bang Baby. Ay, pala. Na-drafty pala ako. Wait lang. Okay. So. Rock and roll. Nagkakamali pa ako eh. Di ba pare pag nagko-cover ka ng kanta, yun ba pinapakinggan mo lang o dina-download mo pa muna ng mga notes? Ano bang
Diskarte mo dyan? Usually kasi yung mga kino-cover namin, ako nung nagkakas yun eh. So, pinapractice ko na lang. Pero yung mga kunyari nag-suggest yung namin, vocalist namin, si Arnold, ang hindi ko pa alam. Sinisipra ko yan. Sinisipra ko naman. Pero, siguro naman, lahat naman tayo, nagtatab tayo, di ba? Oh. Nagtatab din ako. Oh. Oo, sabi ko naman, nagtatab din ako. Para, siyempre, mas precise, di ba? Oo. Tapos yun, hanggang sa masaulo ka na, ito, nakakahiya. Ewan ko lang kung nakakahiya to. Pero, kasi, pag nagpa-practice ako, hindi lang ako nakaupo. Tumatayo ako. At pinoproject ko yung sarili ko sa nasa stage ako, nasa crowd. So, siyempre wala namang nasa kwarto lang naman ako. Mukha akong tanga, kahit mukha akong tanga, siyempre nag-aano pa rin na parang nag-head bang ako, ganyan. Tapos tingnan ko sa mirror, ano ba ang itsura ko pag nasa stage ako. Maganda yung style mo. At least doon pa lang, nakikita mo na sarili mo, di ba? Parang actual na rin. Oo, bilang nyo kami sa kung mapapanood nyo kami or sa video man lang, makikita nyo medyo medyo magalaw talaga ako eh. Galaw ako. Oo, napanood na kita eh, sa live. Sarap ka pakinggan eh. Oo nga, oo. Sarap manood. Oo. Wild. Wild. Yan ba pare, ilan na yung naging side band mo? Meron kang Defy, meron kang Wood, meron ka pa bang ibang bands na membro ka rin? Sa ngayon, yung dalawa nga, Defy Dialer at Wood. Yung Bong Espiritu and the Microbios. Actually, binuo ni Mr. Bong Espiritu yan ng Philippine Violators. Okay, vokalista. Parang ginawa niya yan para side band lang din niya. Ang members nun ako, Mr. Bong, si Wang Yu, gitarista namin si Wang Yu, tsaka drummer namin si John Austin. Pero siya, hindi siya active eh. Once pa lang kami nag-gig noon. Pero kung sakali mang naisipan ni Bong na i-active kami, andito naman ako. Ready naman lagi. Oo, ready naman. Tapos, yung iba naman, may mga may mga dating banda rin ako. Ang original band at saka first band ko is Genocide RP. Ang Genocide RP kasi, dati kasi nung high school ako, sa San Agustin, meron kami band, Genocide lang. Genocide, mga 90s pa yun. So, ayun, pag may mga occasion ng ang school namin, kami yung tumutugtog. Tapos, ayun, syempre, nagkawatak-watak na, pag nag-college na. Okay lang, kwento ko yung kung maganda nga pakinggan yung kwento natin eh. Band life ko. Ngayon, nung college naman ako, medyo natigil ako sa metal eh. Syempre, nag-ano ako sa studies, nag-focus ako sa studies. Pero sumali ako sa school band. Parang club na rin yun, club. Nandun si Nyoy Volante. Si Nyoy Volante, kinakapatid ko rin kasi yun, kinakapatid ko. Ninong niya yung dad ko. So, ayun, bumuo kami ng band, parang variety band siya. So, ayun, tumutugtog kami sa mga bars din. Do you remember the 21st night of September? Yung mga ganun. Ganun. Kaso, lang ako naka 1 year lang ako nun kasi talaga, dugo ko talaga metal eh. Pero bass ka na nun? Nag-bass ka nun? Puro bass talaga ako. Bass talaga ikaw? Oo, bass talaga, oo. So, ayun,
Huwag mo na ako pademuhin na kasi nakalimutan ko na yung, yung mga variety na yan. Hindi, okay lang yun, oh. Anyway, ayun. Yun, ako. So, 1 year lang nga, pinatago ko talaga Metro College. Ayun, syempre, nagtrabaho na. Na-miss ko pagbabanda. So, mga ano na, medyo late bloomer na nga ako eh. Kasi noong 2011 ako binuko ulit yung genocide. Kaso, ang naging problema sa genocide, meron na palang genocide na bata. Which is, kilala sila sa underground. So, anong nangyari, binago ko yung pangalan. I mean, hindi ko naman binago pero may twist. Oo. May dinagdag lang ako. Genocide RP. Genocide RP. Anong RP naman? RP, Republic of the Philippines. Okay. Local. Local. Ayun. Oo. Ayun. Fortunately, nakilala din kami kahit papano kasi very unusual naman kasi yung bandang yun. Kasi idea ko yun eh. 2 vocalist. Isang babae na nag-15 ko. So, at isang talagang unusual talaga yun sa atin sa Philippine scene, OPM. So yun, okay, nagustuhan naman ng mga tao. Mga nakailang years din kami, tapos binuo ko rin yung Wound, 2012 yun. Then, actually, talaga ako grunge boy talaga ako, grunge boy. Di bata pa ako. Yung mga time natin eh. Oo, yung mga time 90s talaga, di ba? 90s tayo talaga. So, na-miss ko grunge, kaya bumuo ko ng Wound. Kaya yun, hanggang ngayon, Wound pa rin. Kasi yun talagang ang genre ko eh. Tapos nasali na rin ako sa iba-ibang genre. Nasali na rin ako sa math metal. Ako, napakahirap ng math metal. talagang kalkulado talaga. Tapos ang gulo, basta math metal siya. Ang banda ko noon, Disembodied the System. Nirecruit lang ako doon. Tapos, ano ba? Which is Rabid. Rabid ang pangalan, R-A-B-I-D-D. Ang vocalist namin doon si Miss Akira Brutal. Akira Yuki. Yun. Kilala yun dito. Ayun, short-lived lang din doon. Tapos, naging member din ako ng Tigdas. Tigdas. Kilala ko yung Tigdas eh. Sila paring yan. Kasabay namin dati yan, Tigdas Band. Oo. Grabe yun. Yan talagang wild. Talagang nirvana ng ng Pilipinas. Ayun. Ayun pare. Mga naging banda ko. Mga banda mo, may metal ka, may rock grunge. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust? Hindi na siguro. Hindi na ako nahirapan. Kasi parang pare-pareho na lang din naman yung style niyan. Yun lang, nahirapan na talaga sa math metal. Math metal lang talaga kasi kaya nga math eh. Kaya math kasi kalkulado lahat. Lahat. Bawat notes. Kalkulado. Yun, okay naman. Bigat pa lang math metal ngayon. Pero malupit ka rin ha, mabigat ka rin ha. Kasi lahat pinasok mo na eh. May Do You Remember ka pa, may Guns ka pa. Meron ka pang metal. Grabe. Pero yung daliri mo, praktisado ano? Oo. Praktisado. Pero may injury nga ako dito sa sa middle finger ko. Hindi ko masyado magalaw. Paano yan?
Na-aksidente kasi ako sa sa bike nung nagbabike ako. Binugo ko ng SUV. Wow. Laki nun. Naman yan. So ito nadali at saka itong right shoulder ko. So ininda ko to ng ng 1 year. Hanggang ngayon may pa rin, may sakit pa rin. Sakit pa. Pero buti naman at hindi naman nakaka-apekto sa paggigitara ko. Yeah, at itong finger ko, hindi naman masyado. God is good. Mm-hmm. At least, gamit mo pa rin yung mga extremities mo dyan. Oo. Okay naman eh. Parang wala naman nangyari sa'yo eh. Hindi halata eh. Oo nga. Tuloy pa rin ang rock and roll. Tuloy pa rin? Oo. Kaya parang JV, kagabi may gig kayo, di ba? Pare. Jam lang. Jam na. So pare, anong feeling mo kapag meron kang nakakasabay na medyo bata-bata na mga banda? Anong feeling pare? Okay, actually, bilib ako sa mga bata ngayon, sa mga batang banda ngayon. Kasi, unang-una kasi sa generation nila ngayon, so ibang, alam mo na, mga K-pop, ganun. So, natutuwa ako, may mga may mga bata pa rin, mahilig sa metal, mahilig sa banda. Tapos ang gagaling, siyempre, nakakatuwa dahil meron ng susunod na generation after natin. Ayun, yun nga, siyempre, nakakatuwang tingnan yung mga batang sumusunod pa rin sa metal. Siyempre, kasi yun, feminist tayo nung bata pa tayo. Dati kasi tayo yun eh. Tayo yung di ba? So, ayun. Tayo kasi mga bata noon eh, kaya medyo nakakatuwa. Tapos syempre, so sila na yung bagong henerasyon ngayon, di ba? Tayo, palubog na tayo. Pero hindi tayo lulubog. Hindi lulubog. Rock on pa rin, rock on. Makakasabay tayo dyan. Oo. Pero magagaling sila. Magagaling talaga sila. Lalo na, ito, nung nakaraan, may grunge night, di ba? Saka mga batang tumutugtog ng grunge eh. Tinutugtog nila yung mga yun nga, natutuwa ko dahil tinutugtog nila yung mga mga Nirvana, mga ganun, di ba? Nakakatuwa din eh. Ayun pare. So sa dami mo mga naka-banda, naka-sidebands mo pare, ano ba yung formula ng mga tropa mo, kasamahan ng banda mo? Bakit ngayon kaya pa rin kakasama? Kasi pag ang mindset ko diyan, pag naging kabanda mo, pag naging ka-member mong banda, yung taong yun, na yun, parang family member mo na rin yun. So, I treated my members as family. So, iba talaga ang bonding pag nasa banda na. Parang brothers and sisters ko na yung mga yan. So, syempre, pag family, alam naman natin, pag family, nandiyan yung may kasayahan, syempre, meron din kadramahan. Pero, yan, basta, so, ayun. Kaya, depende na lang kung yung member is may attitude, gano'n. Mahirap pag may attitude ang yung member. So, pinag-uusapan namin mabuti yan. Kung mababago pa siya or hindi na, kailangan ng palitan. Pero as much as possible, ayaw namin palitan ng mga members namin. Para talagang para solid talaga. Solid. Oo. Ikaw ba pare ay fan din ng sarili mong banda? Sorry?
ikaw ba ay fan din ng sarili mong banda? Of course. Yung Fan na fan ako ng aking banda. Merong mga times na buong araw, halos buong araw, yun lang ang pinapakinggan ko, mga kanta namin sa playlist namin. Talagang in love ako sa mga ginawa namin. Tsaka syempre, kasi sa banda ko kasi ako yung nagpo-promote actually. Halos ako yung nagpo-promote. So, dahil sa fan ako ng banda ko, talagang pinopromote. Walang tawa ako pinopromote ang aking banda sa FB. Tama yan. Oo. Masaya naman nagpo-promote, di ba? Masaya eh. Masaya, oo, masaya. Masaya talaga. Tsaka mas masaya kung makikilala talaga ng mga padlang people ang banda, di ba? Siyempre, pinaghirapan niyo yan eh. Mas masarap sinishare, di ba? Sobra pa. Kaya sana magustuhan nila yung mga tugtog namin. Gagalingan pa namin sa susunod. Yun. Pero pare, so ano yung latest nyo ngayon na kanta sa banda mo? Sa Defy Daylor, ayun nga, gumagawa kami ng ongoing namin, ang full album namin. Halos matapos na rin. Wow. Siguro mga ilang kanta na lang, mga 2 na lang yung gagawin namin para maka full album. Pero unti-unti naglalabas kami ng mga EP. So nilalabas namin yan sa sa ibang music platform. Sa YouTube, makikita nyo rin yan. Download nyo lang. Tapos mag-a-announce kami kung tapos na. Sa ongoing kami. Ilalabas pa rin namin yung mga talaga matitindi. Yun, abangan namin yan. Magugustuhan nyo talaga. Sa Wood naman, ito, pag gig lang. Actually, mas active ang Wood sa gig. Mga tinitirahan ng mga members ko eh. Meron sa Rizal, meron sa Gadayo tapos meron sa Laguna, meron sa Cavite. Kaya mahirap kami mag-meet. Pero sana, at saka din kasi busy rin kasi sa mga work. So sana kung sana magkaroon kami ng free time para magkaroon naman kami ng gig, diba? Ayun. Figure yan. Basta may time lang. May time. Kakatiba yung time natin. May time. Yung time nyo. Ayun pare. Kagabi, meron kang gig. Diba? So, jam. Paano mo nire-ready yung sarili mo? May mga jamming, may mga gig kayo. Paano mo nire-ready yung sarili mo naman? Ready ko. Sa mindset ko, mentally, pinofocus ko yung kantang i-jam namin or tutugtugin sa gig. So, palagi kong pinapakinggan yan. Tapos, kung may free time ako, kahit di ko hawak yung gitara ko, kunyari, nasa work ako, kahit nasa work ako, air guitar ako. Tinatry ko kung ano yung pipindutin ko, ganun. Parang nagigitara talaga ako. So yun, talagang mentally, talagang nire-ready ko yung sarili ko. Physically, kailangan relax, hindi ka pagod. Ang hirap kasi pag pagod ka pag sa gig ka, hindi ka makaka-perform na maayos. So, energy. Kaya oo. So kaya ayun, pag may free time talaga ako, natutulog ako. Pag minsan nga kadalasan nga bago ako pumunta ng gig pag may time pa talaga matutulog muna ako Oo, tapos yun, exercise. Ang exercise ko lang naman sa work talaga kasi sa work ko talagang physical stress yung ko doon. So
Nagagalaw lahat ng ng katawan ko. So physical naman wala namang problema. So fit naman ako sa physical ko. So yun. Napakaganda na paghahanda. Kaya pagdating sa gig, talagang buhay na buhay, pare ko. Oo. Walang dull moment, talagang walwalan. Tulog muna bago gig para pag nandun na sa gig, buhay na buhay na. Yun. Ayun, pare ko. Ikaw ba meron nang papansin sa mga fans ngayon? Nagbabago ba ang fans ngayon? Yung fans mo noon? Mga audience natin? Para sa'yo? Well, sa nakikita ko naman is bukod sa syempre ang music natin is fashionable din naman talaga. Sa totoo lang. Ganun pa rin hanggang ngayon. Sa fashion, okay naman. Tapos sa pag-attend ng gig ng mga audiences, nakikita ko naman yung nila, yung dedication nila. Nakikita ko na talagang love talaga nila. Katulad dati, ganun din. Love talaga nila yung pinupuntahan nila. Talagang enjoy sila sa mga music na napapakinggan nila at sa mga banda na pinapanood nila. Ayun, wala namang pinagkaiba masyado. Yun lang, kung may pinagkakaiba lang is doon nadadagdagan lang ang mga mga genres, rin. Nagkakahiwa-hiwalay din yung mga yung mga audiences. Siyempre, dati kasi pag metal, sige, punta, metal. Metal yan eh. Kasi konti lang naman dyan eh. Isang grunge to eh. Hindi ko masyado gusto. Ganyan. Gusto ko talagang death metal, yung mga ganun. Diba? Oo. Doon lang medyo nagkakahiwa-hiwalay sa mga subgenre. Ito naman ang metal. Pero may mga gigs din naman na halo-halo na, di ba? May rock and roll, may metal, may grunge. Pero maganda rin mapakinggan kung halimbawa, yung trip mo talaga na ganyan, nag-grunge night kayo. Kung yung talagang trip ng audience sa puntahan, talagang dudumugin yung event na yun. Depende. Hindi katulad natin kasi tayo dati, basta, di ba? Basta metal, sige, punta lang. Oo. Diba? Wala tayo pinipili. Ngayon, yun lang ang napapansin ko. Ewan ko lang. Ayun, pare ko. So, tawag dito. Pare, matagal ka sa musika. Matagal na, mula pa 90s. Pare, yung music ba, binago ba ang yung pagkatao, yung buhay mo sa musika na yan na pinasok natin? Actually, buhay ko na talaga music. So, talagang binabago niya ang pagkatao ko. Siyang aking stress reliever. So kung kunyari na bad mood ako, nalungkot ako, yun lang ang pinupuntahan ko. Music. Oo, nababago niya ang mood ko. So, pag pagod ako, music lang. Pag feeling ko, medyo minsan kasi na-feel din natin na medyo nagiging lonely tayo. Music lang din. Basta yun ang yun talaga ang pinupuntahan natin eh. Pag happy tayo, music pa rin. Music pa rin. Andyan lahat. Andyan siya lagi. Yun. Walang nangyari sa atin. Ayan ba pare, meron kang sariling, halimbawa, pag hawak mo ng bass mo,
Meron ka ba sariling riffs mismo na gusto mong tugtugin agad? Yung pet trips na tinatawag nila. Paghawak mo ng bass, yun kagad ang tinitipa mo. May ganun ka ba? Sa mga Alice in Chains. Oo, sa mga Alice in Chains talaga. Oo. Sige pare, sampulong mo kami yan. Sige. Ano kaya? Ito, What the Hell Have I? Palagi kong tinutugtog sa paghawak kong bass. Yun. Sige. Wait lang ha. Medyo kasi injured yung ano ko yun. Pero sige. Oo nga. Kaya. Ayun, ano yan eh. Nasa ano yun, soundtrack ng Last Action Hero. Kung ano matatandaan niyo yung movie yun. So, yun. Palagi ko tinutugtog yun. Rotten Apple. Yung malupit pare. Pare, ano yung tatak ng gitara mo? Pwede ba malaman? Target. By Fernandez. Astig. Yung talagang paborito mong bass? Oh, meron ka pang ibang bass na... Fernandez siya. Mm-hmm. Oo, dalawa yan. Ano doon? Kalimutan ko na. Ano yung ano nun? Ito na doon yun. Hindi ko na ginagamit kasi. Magandang design niya, no? Magandang design niya eh. Wala kang ginagamit na effects dyan sa bass mo pag tumutugtog ka? Oh, meron din. Sa ngayon, wala. Wala pa. Kasi, pwedeng time. Oh! Okay lang. Oh. Parang JV. Sa kabanda mo ba, meron din kayong pinagkatalunan? O siyempre, di ba? Di maiwasan sa tropa yun eh. Minsan, meron kang gusto, meron siyang ayaw na... Yes, oo. Oo, minsan nagtatawa kami. Sabi ko nga sa inyo, parang family ko na din yan. So, siyempre, sa family naman may pagtatalo din. So, mga pinagtatalunan lang naman namin is, unang-una, schedule, kunyari may gig or may jam, may tatalunan namin yung schedule. Kung free siya, kung ma-adjust ba niya, ma-adjust namin, gano'n. Tapos, sa pagbuo ng kanta, syempre, nagtatalo-talo din kami kung bagay ba yung bagay ba yung ginawa niya, kung ako ba mag-a-adjust o siya, gano'n. Kasama na yan hanggang sa maging
hanggang sa maareglo nyo talaga yung ginagawa nyo. Maging perfect. Almost perfect. Yun. At least nagkakasundo pa rin sa dulo. Oo, Diba? sa dulo, oo. Pero yung mga tropa mo ba, ikaw ba na bigyan mo na sila ng mga impluensya sa mga activities mo? Sila ba yung nadadamay mo sa mga activities mo minsan? Oo, actually kasi halos ako na yung pinakamatanda sa banda namin. So nire-respect naman nila ako. So kung anong naman ang sabihin ko is respeto naman nila. Tapos tumatayo akong kuya talaga sa kanila. May napapansin akong may problema sa bawat isa sa kanila, pini-PM ko sila. Hindi kasi may GC kami. May GC kami buong banda. So, ang ginagawa ko, hindi ko sila kinakausap kunyari may problema yung isa. Hindi ko siya kinakausap sa GC. Pini-PM ko siya. So, doon namin pinag-uusapan kung may problema siya, sa banda ba, sa, sa personal, gano'n. So, yun. Basta, andun lang yung respect. May influence ko naman sila. Yun. Kahit paano. Ayun, parang JB, mukhang mahaba na usapan natin, pare. Meron ka ba bang gustong sabihin? Pa-promote na gig na parating or album na matatapos na? Well, unang-una, salamat sa Global Nerd, sa'yo, paring Richard, so bro. Salamat sa opportunity. Ayun, promote ko naman is yung Defy Thy Lore. Ginagawa namin nga yung album namin. So, abangan nyo yun, full album. Tingnan namin kung maglalabas din kami ng physical CD. Sana mag-umorder kayo noon. Oo naman, siyempre. Oo. Pakinggan nyo muna yung mga nilabas naming EP. Check nyo sa mga sa YouTube. Sa FB, tayo lang, platforms, pwede nyo i-download sa Spotify, mga ganun. Tapos, ayun, sa Wood naman, sa June 18, dito sa amin, sa Manila ha, dito sa Parañaque, sa Gerson's bar, tutugtog kami doon sa sa production ni Wang Yu Cepeda for Fuse Production. Mm-hmm. Yun, makikita nyo kami, tutugtog kami ng covers at saka ng original namin. Yun, i-post natin yan sa page natin. Yung mga gigs din. Oo. Ayun, congrats sa na YouTube channel. Salamat pare. At pinagbigyan mo ako. Pero pare ko, mayroon pa ako isang tanong. Okay lang sa'yo? Sure. Meron pansing tattoo dyan sa balikat mo eh. Meron bang kwento yan? Ito mga tattoo? Oo. Wala. Nagustuhan ko lang to kasi mechanical, di ba? Okay, ito naman kasi medyo gusto ko yung mga kontrabida sa mga cartoons. Kaya ito Decepticon. Okay. Decepticon sa loob tapos Cobra Commander sa labas. Oo nga, no, kitang-kita Cobra Ganda para, Aishan. Kasi sa mga cartoons kasi gusto ko yung gusto ko yung mga kontrabida eh. Gusto ko naman Transformer pag ako nagpalagay dito. Ito, ganda. Decepticon. Aishan, pare. Ayun pare, so ito na lang. Ano maging advice mo sa mga bagong sibol na banda naman, pare? Na gusto rin ang karoon ng banda. Mahalin yung ginagawa nyo, mahalin nyo yung music na na tinutugtog nyo. Mag-focus kayo sa sa banda nyo, kung may banda kayo. Focus kayo doon, mahalin yung banda nyo. Practice
please, palagi post ang isang genre. Pakinggan nyo lahat para mawang laman sa paggigitara. Yun, basta mahalin nyo lang ang music kasi buhay natin yan. Yun, pare. Napakaganda ng words of wisdom mo. Pwede mo basta imbitahan sa ating Global Nars TV. Manood kayo. Mag-subscribe kayo sa Global Nars TV. Napaka-entertaining. Tapos panoorin nyo kung sino yung mga ini-interview ni pare. Marami kayong matututunan. Sigurado yan. Sana may natutunan kayo. Oo naman, madami. Mag-ingat kayo pala. Oo. Magsuot ng face mask. Ngayon, wala naman ako kasama dito. Kaya wala akong face mask. Oo nga. So, ingat lang kayo. Ayun pare, maraming salamat sa iyo, Sir JV Mangunon, ang baista ng Parañaque pare, at lahat ng gigs nyo pare, ipopost ko yan sa Global Nars CB page, pero kasi akong page dito sa Facebook. Abangan ko yan, ipopost ko yan pare para ma-promote naman lahat ng mga tropa natin dyan. Diba? Okay. Oo, salamat. Ayun pare, at saludo kami sa iyo. Isang henyo ng baista ng Parañaque pare. Ako din, saludo sa iyo. Umuwi ka muna. Magano tayo. Kita-kita tayo dyan, pare. Malapit na. Oo. Yan, pare. Ingat. God bless.